Napakadalas itanong ngayon ng mga tao tungkol sa libing. Ano po ba ang bagay na libing ng mga mananampalataya, ng mga Bible-believing Christians? Libing ba o cremation? At ngayon ay babasahin ko sa inyo ang isang tanong ng isang pamangkin natin sa Facebook. At sasagutin din natin. Question niya, para pong di dapat magpa-cremate kasi paano bubuuin muli ang katawan sa panahon ng pagbangon mula sa kamatayan? Parang abo-abo na lang, lalo kung ikinalat kung saan-saan. So, paano mabubuo muli? At tayo naman ay may sagot, kahit naman ilibing ng buo ang katawan, maaagnas din at magiging lupa. Matutunaw din, sasama sa ground. Genesis 3:19, by the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. So ang tao, pagka dumating na ang kanyang physical death, yung katawan niya ay babalik din sa lupa kahit ano pang mode ng paglilibing, ng pagbibigay ng kapahingahan doon sa lupang katawan, kahit ano pang paraan, yun ay babalik at babalik sa alabok. Job 21:26, side by side they lie in the dust, and worms cover them both. Kahit daw sinong mga tao, mabuti man at hindi mabuti, lalaki man at babae, ano man ang nasyonalidad, ano man ang religion, pare-pareho lang na magiging alikabok, babalik sa lupa. Job 34:15, all humanity would perish together, and mankind would return to the dust. Psalm 90, verse 3, you turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. So anuman ang paraan ng ating paglilibing, anuman ang paraan na gagawin natin sa lupang katawan na iniwan na ng Espiritu, yun ay babalik sa lupa. At hindi naman kumpleto ang body parts ng inililibing. Doon sa mga ipinagpipilitang ilibing lang, huwag mag-cremate kasi baka mahirap buuin uli yung katawan pagka kinremate. Kulang-kulang din naman yung body parts ng inililibing. May inaalis din sa pag-embalsamo in embalming. At yung gaseous elements, syempre nawala na rin yun. Yung mga nag-evaporate na bahagi ng ating body chemistry. Tapos, paano yung hindi nga cremated pero halimbawa nalunod sa dagat at kinain ng mga isda? O kinain ng mga leon sa gubat, o nasunog, o kaya nag-donate ng organs. So tulad din ng cremated, paano bubuuin yung mga katawan kung ang poproblemahin natin ay kung paano bubuuin ang katawan pagkamatay? Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. So, ang Diyos ang may alam kung anong gagawin niya sa ating lupang katawan. Hindi natin yun problema at hindi niya kailangan ng ating assistance. Ecclesiastes 3:20, all go to the same place. All come from dust, and to dust all return. Doon at doon babalik, hindi mahalaga kung ano ang format ng gagawin natin sa libing. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, as we have already read, and the spirit returns to God who gave it. So, ang espiritu ng tao, yun ang mahalaga. Kasi yun ang galing sa Diyos at yun ang babalik sa Diyos. Yung lupang katawan na sinaniban, tinirhan ng espiritong ibigay ng Diyos, babalik naman yun sa kanyang pinanggalingan, sa lupa. So, kung pinoproblema natin kung paano tayo pupunta sa Diyos sa buhay na walang hanggan, hindi naman yung katawan natin ang pupunta dun yung espiritu natin. Kaya huwag natin sobrang problemahin yung katawan. Psalm 79:2, they have left the dead bodies of your servants as food for the birds of the sky, the flesh of your own people for the animals of the wild. So kahit daw sa mga mananampalataya, kahit sa mga anak ng Diyos, nangyayari na ang kanilang mga katawan ay kakainin ng mga ibon, kakainin ng mga ibang wild animals, o ng mga mas maliliit na mga organisms. Jeremiah 16:4, mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa.
Sila'y mapapatay sa digmaan o mamamatay sa matinding gutom at kakainin ng mga buitre at mababangis na hayop ang kanilang mga bangkay. Hindi naman ito para maging kalagim-lagim ang tingin natin sa mangyayari sa katawan ng tao, pero sinasabi lang ng Bible yung totoo. Babalik at babalik sa lupa ang ating katawan kahit ano pang paraan. Diretso mong ilagay sa lupa, maagnas, o kaya nakain siya ng mga hayop at yung mga hayop naman ay mamamatay din, maagnas din. Ano man ang paraan, hindi dapat yung katawan ng sobra nating bigyan ng pansin. Iisa lang ang mangyayari doon, babalik at babalik sa lupa. Kahit yung mga inembalsa mo, kahit yung mga pharaohs doon sa Egypt na libong taon na naka-embalsa mo, medyo buo-buo pa. Pero marami ring bahagi nila ang bumalik na sa lupa noon pa man. At siguradong pag binigyan mo ng enough time, lahat ng katawan na yan, lahat ng natitira na parang buo pa ngayon, ay babalik din sa lupa. Besides, sabi sa Corinthians, hindi naman itong the same na earthly body ang ibabangon, kundi ang spiritual body. Hindi raw pwedeng pumasok sa eternal life ang earthly body. So huwag nating isipin na kailangang buuin natin ating buong katawan ulit para tayo bumalik sa Diyos, kasi hindi naman ang itong katawang mismong ito ang babalik doon, kasi hindi ito galing doon. Babalik ang ating katawan kung saan siya galing, sa lupa. So doon siya babalik. Ang ating earthly body sa lupa pupunta at ang ating spiritual body ang babalik sa Diyos. So, Diyos na ang bahala sa pagbuo ng glorified spiritual body. Huwag nating problemahin at huwag nating pagtalu-talunan. Philippians 3:21, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So siya ang gagawa ng procedure kung paano ang ating katawan ay magiging maluwalhating spiritual body. So walang direct impact on eternal life kung ano man ang mangyayari sa earthly body. 1 Corinthians 15:42-44. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing sa katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kasi kung may katawang pisikal, mayroon ding katawang espiritual. So, ang bubuhayin muli, ang tatawagin ng Diyos, ang dadalhin niya sa kanyang kaluwalhatian, ang ating katawang espiritual. Hindi ang ating katawang physical. So, hindi mahalaga kung anumang paraan ng paglilibing ang gagawin natin. Kasi magkaiba yung dalawang katawan na yon, at yung katawang lupa na pinoproblema ng mga iba kung paano bubuuin, hindi naman kailangan yung buuin kasi hindi yun ang babalik sa Diyos. Sa lupa iyon babalik. 1 Corinthians 15:35-55, subalit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang bining itinatanim hanggat hindi ito namamatay. At sa pagpapatuloy, ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. And surely as there are physical bodies, there are spiritual bodies. And our physical bodies will be changed into spiritual bodies. Hindi yung physical body mismo ang pupunta sa kaluwalhatian. 1 Corinthians 15:35-55, sa pagtatapos ng mga verses na ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. So malinaw ba? Pinakakadiin-diin dito ni Paul. Ang katawang panglupa ay hindi kasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi makakarating sa kaluwalhatian, doon sa kabilang buhay, sa eternity. Ang katawang panlupa ay hindi maaaring magmana ng eternity.
Magtatapos siya sa pagbabalik sa lupa at yung ating spiritual na katawan, yung ating spirit, yun ang pupunta sa Diyos. Huwag problemahin kung paano magkakaroon ng glorified spiritual body. Ang atupagin ay mabuhay in Jesusness. Ang atupagin natin kung paano itong buhay na ito ay susulit sa pagbibigay sa atin at pagpapahiram ng may kapal, ay marami tayong magawang tama, that in all our lives, we minimize pain, our pain and the pain of others. We maximize pleasure and happiness, ours and that of other people, and we do the maximum good. Gumagawa tayo ng mabuti tuwing kaya natin sa lahat ng paraan, at kung malalagot ang ating hininga, hihiwalay sa ating katawan ang hiningang ibinigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu ibinigay ng Diyos, ang siyang babalik doon, at ang katawan naman ay babalik sa lupa. Huwag nating problemahin at huwag nating pagtalunan dahil napaka-importante na tahimik ang ating buhay. Payapa at punong-puno ng kabutihan, ng kabaitan at kagandahang loob. Huwag tayong pumigil ng mga kamag-anak natin na ang kanilang kagustuhan ay sila ay makremate pag sila ay sumakabilang buhay. Tapos pagka sila ay nandun na sa kabilang buhay, tayo na ang makikialam kung anong gagawin natin sa katawan niya at hindi natin igagalang ang kanyang pasya. Huwag din tayong makialam sa ayaw naman magpakremate, gusto magpalibing ng buo yung katawan niya, edi yun ang gawin natin. Kung anong kagustuhan niya, yun ang igalang natin. Kasi hindi naman yun ganun kahalaga sa pupuntahan ng ating espiritu. Ang mahalaga yung ating sabahan ay magalang sa isa't isa, matulungin at matapat. Mga kapatid, maraming issues ang kamatayan ng ating katawan. Maraming takot, maraming fears, maraming stress. Pero ang gusto ng Panginoon, matahimik tayo, mapayapa tayo, at nilinaw sa Corinthians, huwag niyong problemahin ang inyong mga lupang katawan. Ang Diyos ang bahala dyan. Ibabalik niya yan kung siya nanggaling. At ang ating espiritu na galing sa Diyos, yun naman ang babalik sa Diyos. Kaya huwag din tayong matakot sa kamatayan. Kung minsan naman kasi, ang kinakatakotan lang natin yung method kung paano mamamatay. Baka mahirapan, baka masaktan, baka maghirap, kung ano-ano pa. Pero kung ano man ang sapitin natin, yan ay nasa kamay ng Diyos. Walang nakakaalam kung paano tayo babalik sa Panginoon, kung ano ang magiging method, kung paano tayo maghihiwalay ang espiritu at ang katawan, nasa kamay yun ng Diyos, ipasa Kanya na natin yan. Mag-relax tayo tungkol sa bagay na yan. Total, kahit anong isip ang gawin natin, hindi naman natin yan masasaklawan, hindi natin masasakop, at hindi natin mapapakialaman. Ang mahalaga, mabuhay tayo ng may kabuluhan, katuturan, pag-ibig, kapayapaan, at kung tayo'y tatawagin na ng Panginoon, ay ibukas natin ang ating dibdib sa Kanyang tawag. At tayo naman, ng mga naiiwan ng mga naunang sumakabilang buhay, buong pusong ibalik sa Diyos yung mga taong ipinahiram lang naman sa atin at hindi naman talaga atin sila. Ang mga espiritong ibinigay sa kanila ng Diyos ay natural, tatawagin muli ng Diyos para bumalik sa Kanya. Hindi natin dapat ikalungkot o ikasama ng loob ang pagbalik ng espiritu ng ating kapwa patungo sa Diyos. Totoo, may lungkot dahil mamimiss mo. Nahihirapan na yung loob na nasanay kang kasama siya pero ngayon ay wala na dyan. Dati siya matulungin, maibigin, thoughtful, pero nawala yung ganong thoughtfulness and kindness. Pero nandyan pa rin naman ang thoughtfulness and kindness ng Diyos. Ibukas natin ang ating puso, ang ating isip, para makita natin ang marami pang blessings na itinira ng Diyos sa ating buhay, kahit pa nga meron tayong mga mahal sa buhay na nauna na niyang tinawag. Ipagtiwala ang lahat sa Diyos, lalo ang isyu ng kamatayan ng katawan at ang pagpunta ng ating espiritu doon sa kabilang buhay. Have peace. Trust in God. And just focus on your life that you continue to borrow from God, that you continue to enjoy. Live in godliness. Live in Jesusness. At hindi kailangan problemahin ang kamatayan ng katawan. Pagbulay-bulayan, pag-isipan, i-apply sa ating daily life. God bless us all.